Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Base sa history, nagsimula ang kolonyalism ng Britanya sa kalupaan ng India noong 1758 nang matapos ang Battle of Plassey. Tinawag ang period na ito na British Raj na tumagal ng halos 89 years. Natapos ang mahabang pananakop na ito ng Britanya sa India nang dinggin ng Britanya ang decades-long movement protest o mas kilala sa tawag na Salt March o Satyagraha movement na pinamunuan ng aktivistang si Mahatma Gandhi. Under the British Raj, maraming mga legal measures ang ipinatupad ang Britanya sa India upang mas umayos ang estado ng mga kababaihan sa bansa. Ilan dito ang pagbabawal ng sati base sa sakramento ng Hinduism kung saan sinusunog ang katawan ng babae kasama ang labi ng pumanaw na kabiyak. Ipinagbawal ng Britanya ang gawaing ito simula noong 1829 at pinayagan na makapag-asawang muli ang mga balo noong 1856. Isang batas naman ang naipasa noong 1872 kung saan pinapayagan na ang pagpapakasal ng hindi magkasing lebel ng estado sa buhay o intercaste and intercommunal marriages. Isa sa mga batas na ipinagbawal naman sa India under the British Raj ay ang pagpapakasal o pakikipagrelasyon sa parehas na sexualidad. Homosexuality was criminalized in India under Section 377 of the Indian Penal Code. Ngunit nagbago ito noong 2018 nang baguhin ng gobyerno ang probisyon ng Section 377. Ngunit kahit na ganoon, nanatiling sensitibo at konserbatibo ang pananaw ng mga Indiano sa ganitong usapin. Base sa batas, hindi isang krimen ang mapabilang sa LGBT community sa India, ngunit dahil sa tradisyon at relihiyong kinagisnan, marami pa rin sa populasyon ang hindi bukas at piniling itago ang kanilang totoong pagkatao o sexual preference. Dahil doon, marami ang nangarap na makapangibang bansa upang sa wakas ay makapamuhay sila ng naaayon sa kanilang kagustuhan. Ang iba naman, dahil na rin sa pamimressure ng pamilya, ay nauuwi sa malagim na trahedya. Isa sa mga taong ito si Jasbir Ram Ghende na ng mga panahong iyon ay 29 years old pa lamang. Nagmula ang pamilya niya sa India, ngunit nang nakapagtapos ng pag-aaral, nagpa siya si Jasbir na mag-migrate sa UK para sa mas magandang buhay. Hindi naman siya nabigo at nakahanap agad siya ng trabaho bilang isang IT sa Royal Bank of Scotland sa Walsall, England. Dahil maganda ang trabaho at maayos ang kita, nakabili si Jasbir ng isang bahay at sasakyan at overall ay naging maayos ang kanyang pamumuhay overseas. Nang tumuntong ng 29 years old, dito na siya pinressure ng kanyang mga magulang na magpakasal. Nasa tama na di umano siyang edad upang lumagay sa tahimik na hindi naman kayang hindian pa ni Jasbir. Ilang taon na niya itong dinedelay ngunit ng puntong iyon, kahit 29 anyos na, sa puso ni Jasbir ay hindi pa rin siya handa. Taong 2012, hindi na niya matakasan pa ang kanyang kapalaran. Umuo na siya sa hiling ng kanyang mga magulang. Wala namang pagsidlan ang kasiyahan ng kanyang mga magulang at wala silang inaksayang panahon. October 2012, nagdesisyon si Jasbir na bumalik ng India upang formal na pag-usapan ang sinasabing kasalan. Dito na siya pinakitahan ng kanyang mga magulang ng larawan ng mga babaeng natitipuhan nila na mapangasawa niya. Ngunit wala siyang matipuhan sa mga babae sa larawan kaya't nagpatuloy ang paghahanap ng kanyang mga magulang. Lumipas naman ng ilang araw, ipinakita ng kanyang pinsan sa kanyang mga magulang ang larawan ng isang babae mula sa isang matrimonial site. Sa India, normal ang ganitong website dahil niyayaka pa rin ng bansa ang tradisyon na arranged marriage. Ang babaeng nasa larawan ay ang 24 anyos na si Varka Rani. Agad na nagustuhan ng kanyang mga magulang ang dalaga kaya't ipinakita nila ang larawan ni Varka kay Jasbir. Maganda ito, bata at galing din sa maayos na pamilya base sa profile na nakapost sa matrimonial site.
Nang makuha ng kanyang mga magulang ang kumpirmasyon ni Jasvier, dito na kumilos ang kanyang mga magulang. Kinontak nila ang magulang ni Varka upang magkakilala ang dalawang partido at upang formal na pag-usapan na rin ang kasal ng dalawa. Matapos mag-usap ng ilang oras, ibinigay ng dalawa ang go signal sa kanilang mga magulang na maaari na nilang paghandaan ang kanilang kasal. Si Varka at ang kanyang pamilya ay nagmula sa Martyr Bhagat Singh Nagar sa Punjab. Nang matapos ang kanyang pag-aaral, kumuha ito ng Masteral sa Information Technology. Napakahilig mag-aral ni Varka kaya't sa edad na 24, nagkaroon ito ng 4 na degree sa iba't ibang mga courses. Dahil tumuntong na rin sa tamang edad, ginawan siya ng profile ng kanyang mga magulang sa matrimonial site nang sa ganon ay makahanap sila ng mga lalaking potensyal na mapapangasawa ni Varka. At iyon na nga ang naging daan upang mag-cruise ang landas ni Jasvier at Varka. Habang abala ang lahat sa paghahanda sa nalalapit na pag-iisang dibdib ng dalawa, dito na rin sinabi ni Jasvier ang kanyang plano patungkol kay Varka. Dadalhin niya ito sa UK pagkatapos ng kanilang kasal. Mas maganda ang buhay doon at nais niya ring doon lumaki ang kanilang magiging supling para magkaroon sila ng mas magandang edukasyon. Masayang masaya ang pamilya ni Varka dahil sigurado na sila sa maliwanag na kinabukasan ng kanilang anak sa piling ni Jasvier. Alam nilang madali itong makakahanap ng trabaho sa UK at tsak na maganda ang magiging pamumuhay nito doon. Maaari din itong tulungan ng iba pa niyang kapamilya kapag naging stable na ito sa UK kaya't pakiramdam nila ay parang naka-jackpot sila. March 28, 2013, naganap na nga ang napakagarbong kasalan ni Jasvier at Varka. Parang isang fiesta at imbitado ang halos 700 panauhin. Ilang araw naman matapos ang kasalan, kinailangan ng bumalik ni Jasvier sa UK. Naiwan naman si Varka sa India habang hinihintay ang kanyang papeles upang formal na manirahan sa UK kasama ang kanyang asawa. July na ng parehas na taon natanggap ni Varka ang kanyang visa. Masayang masaya ibinalita niya ito sa kanyang asawa at doon na nga nag-book si Jasvier ng tiket ng asawa papuntang UK. August 10, 2013, lumapag ang sinasakyang eroplano ni Varka sa UK. Tumira ang mag-asawa sa bahay ni Jasvier sa Walhall. Ilang araw na makarating sa UK, napansin ni Varka na merong isang krematorium malapit sa bahay nila. Sa tuwing magkakaroon ng final rites at cremation doon, naaamoy nila ang usok ng sinusunog na katawan ng tao. Marami na ang nagreklamo sa amoy na iyon ngunit hindi sila makalipat dahil nabili na nga ni Jasvier ang bahay na iyon na malapit sa krematorium. Naging maayos naman ang pagsasama ng dalawa hanggang sumapit ang gabi ng September 12, 2013. Isang buwan matapos lumipad si Varka sa UK. Napansin ng mga kapitbahay ang usok na nagmumula sa bahay na mag-asawa. Nagsimula na ring umalingasaw ang pamilyar na amoy na usual na naaamoy nila mula sa krematorium na malapit sa kanilang lugar. Ngunit na mga panahong iyon, mas matindi ang amoy na parang malapit lamang sa kanila ang nasusunog na katawan ng tao. Ang nakapagtataka pa ay na mga panahong iyon ay wala namang kinikremate sa crematorium at gabi na nga ng mga oras na iyon kaya't imposibleng may nagsasagawa ng final rites sa nasabing lugar. Naalarma ang mga kapitbahay kaya't isa-isa silang kumatok sa pinto ng mag-asawang Jasvier at Varka. Binuksan ni Jasvier ang pinto at dito na siya tinanong ng mga kapitbahay kung ano ang sinusunog niya sa loob ng kanilang bahay. Sumagot naman si Jasvier at sinabing naglinis sila ng bahay ng araw na iyon at marami di umano silang naipong basura. Minabuti nilang sunugin na lamang ang mga iyon sa isang maliit na pugon sa halip na hintayin pa ang kumukuha ng mga basura. Nang marinig iyon, pumayag naman ang mga kapitbahay at sinabing bilisan na lamang nila dahil masyadong mabaho ang hangin. Dumaan naman ang ilang oras, ngunit lalong naging masangsang ang amoy ng hangin. Halos hindi na makahinga ang mga kapitbahay, kaya't minabuti ng isa na tumawag na sa pulis upang humingi ng saklolo. Ilang minuto naman ang lumipas, dumating na nga ang mga pulis sa bahay ni Jasvier at Varka. Kumatok ang mga ito sa pinto at inuluwan ng pinto si Jasvier. Parehas lamang din ang naging sagot nito sa mga pulis, na naglinis sila ng bahay at ng mga oras na iyon ay sinusunog nila ang basura sa pugon.
Ngunit para makasiguro, humingi sila ng permiso na makapasok sa bahay na hindi naman hinindian ni Jasvier. Dito na nila nakita ang isang 22 inches na pugon na umuusok pa ng mga panahong iyon. Hindi na nila binuksan ang lid ng pugon at pinaniwalaan na lamang ang sinabi ni Jasvier na basura ang sinusunog niya doon. Wala din silang nakitang kakaiba maliban sa wala doon si Varka, kaya't ilang minuto lamang ay umalis na rin ang mga ito sa bahay ng mag-asawa. Ilang oras naman ang lumipas, nagdesisyon si Jasvier na pumunta sa estasyon ng pulis upang i-report ang pag-alis ng kanyang asawa sa kanilang bahay. Ayon sa pahayag ni Jasvier, nag-away di umano sila ng araw na iyon at ng gabi ay nag-impake ito at umalis sa kanilang bahay. Umamin di umano ito sa kanya na talagang pinakasalan lamang siya nito para makapasok ito ng UK. Hindi siya di umano nito mahal at ginamit lamang siya nito upang magkaroon ng visa sa UK. Ninakawan pa di umano siya nito ng 500 pounds bago ito umalis ng bahay. Tinawagan niya din di umano ang mga kakilala nila at pinuntahan ang mga lugar na maaari nitong puntahan, ngunit hindi niya matunton kung nasaan si Varka. Nang marinig ang pahayag na ito ni Jasvier, nangako ang mga pulis na hahanapin nila si Varka at iuuwing ligtas sa piling ng kanyang asawa. Matapos iyon, minabuti ni Jasvier na umuwi na ng bahay at doon niya na rin tinawagan ang kanyang mga magulang sa India upang ibalita ang nangyari sa kanila ni Varka ng araw na iyon. Iyak nang iyak si Jasvier sa telepono at paulit-ulit na sinasabing hindi naman pala daw siya mahal ni Varka at nais lamang nitong pumunta ng UK kaya ito nagpakasal sa kanya. Na ang plano talaga nito ay iwanan siya kapag nakuha na nito ang kanyang pakay. Kinabukasan, tinawagan naman ng kanyang mga magulang ang magulang ni Varka upang ipaalam sa mga ito ang nangyari. Hiyang-hiya ang mga magulang ni Varka sa inasal ng anak. Ngunit sa kabilang banda ay parang hindi iyon magagawa ng kanilang anak. Kahit na arranged marriage ang nangyari sa kanila ni Jasvier, alam nila na may pagtingin na ang kanilang anak sa binata. Isa itong mabait na bata at ni minsan ay hindi sila nagkaroon ng problema habang nasa poder nila si Varka. Naging palaisipan sa kanila kung ano ang totoong nangyari sa dalawa habang magkasama sila sa UK at bakit nagdesisyon si Varka na iwanan si Jasvier. Sa Walsall, UK naman, sa bahay ni Jasvier at Varka. Nang parehas na araw na iyon, muling nagsimula ang usok na nagmumula sa bahay ng mag-asawa. Muling umalingasaw ang kakaibang amoy at dumaloy sa katabing mga bahay. Nagkaroon na naman ng nakapangingilabot na amoy na parang may nasusunog na katawan ng tao, kaya't muling tumawag ang mga kapitbahay sa pulis upang ma-check kung ano na naman ang sinusunog ni Jasvier sa loob ng kanilang bahay. Katulad ng nauna, mabilis na dumating ang mga pulis sa bahay ni Jasvier. Pagbukas ng pinto, dito na isinaad ang mga pulis kay Jasvier na napakaraming kapitbahay ang nagrereklamo sa amoy na nanggagaling sa kanilang bahay. Nang mga panahong iyon, medyo malakas pa ang usok na nagmumula sa pugon, kaya't maging sila ay naamoy ang kakaibang amoy na nanggagaling sa garden sa likod ng bahay. Pumasok ang mga pulis at katulad ng nauna, wala silang nakitang kakaiba sa loob ng bahay. Dahil alam na nila na umalis na nga si Varka sa bahay na iyon, hindi na nila tinanong pa si Jasvier kung nasaan ang kanyang asawa. Dahil walang nakitang kakaiba, nagdesisyon ang mga pulis na umalis na ng bahay. Habang papalabas ang ibang mga pulis, naiwan pa sa may garden ang isang babaeng pulis. Nais niyang makita kung ano ang nasa loob ng pugon, kaya't dahan-dahan niyang iniangat ang takip nito. Doon na bumagsak sa sahig ang latang takip ng pugon at saka nagpakawala ng napakalakas na sigaw ang babaeng officer. Sa loob ng pugon, nakita ng babaeng officer ang katawan ng isang tao. Nang mga oras na iyon, halos buto na lamang ang natitira at karamihan ng parte ng katawan ay naging abo na. Dito na tumawag ng rescue ang mga pulis at dumating din doon ang forensic team. Kailangan nilang makumpirma kung totoong tao nga ang nasusunog sa loob ng 22 inches na pugon. Habang isinasagawa naman ang investigasyon, dinala ng mga pulis si Jasvier sa estasyon ng pulis. Sunog na ang katawan sa maliit na pugong iyon, kaya't naging napakahirap para sa forensic team na maeksamin ang labi.
Hindi nila matansya kung katawan ba iyon ng babae o ng lalaki. Sa patuloy na pag-iimbestiga, nakakuha ang mga otoridad ng isang bracelet, isang kwintas at isang singsing na tila pagmamay-ari ng isang babae sa loob ng pugon. Hinalughog din ng mga pulis ang buong bahay at doon ay nakita nila ang cellphone at iPad ni Jasvier. Nakita din nila ang wedding album ng dalawa nang nagpakasal sila sa India. Isa-isang tiningnan ng mga pulis ang mga larawan sa album at dito nila napagtanto na suot ni Varka sa larawan ang mga alahas na nakita nila sa pugon. Dito na naghinala ang mga pulis na maaaring si Varka nga ang taong nasusunog sa pugon ng mga oras na iyon. Natanggap naman ng istasyon ng pulis ang resulta ng inisyal na investigasyon, kaya't dito na muling tinanong ng mga pulis si Jasvier kung nasaan si Varka. Hindi niya di umano alam ang kanilang sinasabi at hindi niya alam kung saan nagpunta ang kanyang asawa. Dito na ipinakita ng mga pulis kay Jasvier ang mga alahas na nakita ng forensic team sa loob ng pugon, pati na rin ang larawan kung saan suot ni Varka ang mga nasabing alahas. Doon na nagsimulang mamutla si Jasvier, ngunit tikom pa rin ang kanyang bibig. Hindi nito binago ang kanyang pahayag at iginiit na hindi niya alam kung nasaan ang kanyang asawa. Dahil walang makuhang matinong sagot mula kay Jasvier, nagpa siya ang mga pulis na interbyuhin din ang mga kaibigan at kapitbahay ng mag-asawa. Ayon sa mga kapitbahay, napakabait ng asawa nitong si Varka. Magalang ito at palaging may baong ngiti para sa kanila. Nag-iba naman ang takbo ng investigasyon nang makausap ng mga pulis ang mga kaibigan ni Jasvier. Inamin ng mga ito sa mga pulis na isa itong bisexual at mas attracted ito sa mga lalaki. Nagtaka din di umano sila nang kumalat sa kanilang community na magpapakasal ito sa isang babae sa India, gayong alam nila ang totoong pagkatao nito. Dito na rin nagkaroon ng access ang mga pulis sa iPad ni Jasvier at doon na nga sumambulat sa mga pulis ang katotohanan sa pagkatao nito. Nakita nila ang ilang mga larawan kung saan may kasama itong iba't ibang lalaki. May mga kahalikan at kasiping ito sa mga larawan at tila totoo nga ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan na lalaki ang gusto nito at hindi babae. Ngunit kahit nakuha na nila ang kumpirmasyong iyon mula sa mga larawan, nais pa rin nilang marinig ito mula sa bibig ng sospek. Sa puntong ito, wala nang nagawa si Jasvier kundi umamin sa pagkakasalang kanyang nagawa. Sinimulan ni Jasvier ang kanyang kompesyon nang i-pressure siya ng kanyang mga magulang na magpakasal na. Ayon sa kanya, ayaw niya pang magpakasal ngunit palagi na siyang inaaway ng kanyang mga magulang. Para matapos na ang usaping iyon, pumayag na rin siya sa hiling ng mga ito. Katulad ng nabanggit kanina, arranged marriage ang nangyari sa kanila ni Varka. Sa puso ni Jasvier ay ayaw niya magpakasal ngunit wala siyang magawa dahil iyon ang gusto ng kanyang mga magulang. Hindi rin naman siya maaaring umamin sa mga ito na lalaki ang kanyang napupusuan, kaya't wala siyang magagawa kundi sundin ang pinag-uutos ng mga ito. Ngunit halos isang buwan pa lamang mula nang lumipat si Varka sa UK, nalaman nito ang totoo niyang pagkatao. Doon na sumambulat ang katotohanan kay Varka na bakla pala ang kanyang napangasawa. Nakita nito ang mga larawan na pinakatago-tago ni Jasvier kung saan kasama nito ang iba't ibang mga lalaki na kanyang nakarelasyon. Halos gumuho ang mundo ni Varka dahil hindi niya masikmura ang mga nakikita niya sa mga larawan. Isang buwan na rin siya sa England, ngunit wala pa rin nangyayari sa kanila ni Jasvier, na para bang wala itong interes sa kanya at parang pinandidirihan siya nito. Hindi ito matanggap ni Varka kaya't nag-away sila ng araw na iyon. Galit na galit ito dahil pakiramdam niya ay niloko siya ng kanyang asawa kaya't sinabi niya kay Jasvier na isisiwalat niya ang kanyang sikreto sa kanilang pamilya sa India. Dito na rin sinabi ni Varka na nais na niyang mag-file ng divorce. Dahil sa takot, hinagip ni Jasvier ang vacuum na malapit sa kanila at saka sinakal gamit ng hose ang kanyang asawa. Nagdilim ang paningin ni Jasvier dahil sa takot na baka itakwil siya ng kanyang mga magulang at kapamilya sa India. Alam niyang hindi nila matatanggap na isa siyang bakla, kaya't walang ibang paraan kundi ang mawala sa landas niya si Varka. Maitim na ang mukha ni Varka nang luwagan ni Jasvier ang hose sa leeg ng kanyang asawa. Nang magliwanag ang paningin ni Jasvier, saka naman niya binitawan ang lupaypay na katawan ni Varka.
Humandusay sa sahig ang katawan ng kanyang asawa at ng puntong iyon ay hindi alam ni Jasvier kung paano niya ito ididispatcha. Dito na naisip ni Jasvier na sunugin ang katawan ni Varka kaya't dinala niya ito sa kanilang garden at inilagay sa isang maliit na pugon na naruroon. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at nag-drive papunta sa pinakamalapit na gasolinahan upang bumili ng gasolina. Binuhusan niya ng gasolina ang katawan ni Varka, nilagyan ng kahoy at saka sinindihan ang pugon. At doon na nga unti-unting nalusaw ang katawan ng kawaawang babae. Magdamag niyang sinunog ang katawan ni Varka sa pugon, ngunit pagtingin niya kinabukasan ay hindi pa rin natutunaw ang ilang parte ng katawan ng kanyang asawa. Kaya't kumuha siya muli ng gasolina, saka naman muling sinindihan ang natitirang katawan sa pugon. At doon na nga muling tumawag ng pulis ang mga kapitbahay dahil muling umalingasaw ang amoy sa hangin at doon na nahuli ng mga otoridad si Jasvier. Hindi na rin napigilan ni Jasvier ang pagkalat ng balita dahil ipinalabas na din ang kaso sa mga local news station sa UK. Halos mawala ng ulirat ang nanay ni Jasvier sa balitang nakarating sa kanila. Una ang balitang bakla ang kanilang anak at pangalawa ay ang pagpaslang nito sa kanyang asawang si Varka. Halos mahimatay naman ang mga kaanak ni Varka dahil hindi nila lubos maisip ang sinapit ng kanilang anak sa kamay ni Jasvier. Dahil sa patong-patong na ebidensya, si Jasvier ay formal na nakasuhan sa pagpaslang kay Varka Rani. Nilitis ang kaso nito sa Wolverhampton Crown Court at tumagal ang trial ng halos 3 buwan. Hindi naman binigo ng gobyerno ang pamilya ni Varka sa India. At matapos ang paglilitis, si Jasvier ay nabigyan ng habang buhay na pagkakakulong at magiging eligible lamang sa parole after 21 years. Totoo ang kasabihan na hindi mo talaga makikilala ng lubos ang isang tao hanggat hindi mo ito nakakasama sa iisang bubong. Akala ni Varka, pati ng kanyang pamilya, ay maayos ang magiging buhay nito kasama si Jasvier. Ngunit dahil sa maling desisyong iyon, pinagbayaran iyon ni Varka ng kanyang buhay. Lubos naman ang pagpipighati at pagsisisi ng mga magulang ni Varka, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nila maibabalik pa ang buhay ng kanilang anak. Nagsisisi sila dahil sila mismo ang pumili kay Jasvier para sa kanilang anak. Sa puntong iyon, wala na silang maaari pang gawin, kundi ang ipagdasal ang namayapa nilang kaanak na sana'y nabigyan nila ito ng katahimikan at kahit papaano ay nabigyan nila ng hustisya ang pagkamatay ni Varka. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!